Nanunsyo na ni Coach Tim Cone na magiging Final 12 ng Gilas Pilipinas para sa ngayong window. Maraming inasahan ng papasok pero may ilan na questionable para sa mga fans. Ngayong window 1, bubuuin nga ang Gilas Pilipinas ni RJ Abarientos, Scotty Thompson, CJ Perez, Chris Newsome, Dwight Ramos, Kevin Kiambao, Justin Brownlee, Carl Tamayo, Japeth Aguilar, AJ Adu, Junmar Fajardo at Quintin Meliora Brown. 10 dyan mga nakalaro naman na before. Mayroon lang 2 bagong pasok, sina QMB at RJ. Para yun sa mga slot ng mga injured na sina Soto at Oftana. Si QMB, expected na natin papasok yan since futures na ng programa at kailangan maisalang kagad as early as now para mas maaga rin siyang maka-adapt sa laro ng team. Kaya RJ doon nagre-react itong mga Gilas fans kung bakit daw dahil isa nga sa mga nakat ay si Juan Gomez de Leaño na we can say na mas maganda ang nilalaro kay RJ at least doon sa PBA. Kaya nangihinayang ang mga fans na napalampas ang pagkakataon na ito para ma-integrate si Juan ng mas maaga sa programa. Yes, nakasama naman siya sa training pero buwan na naman ang hihintayin niya para magka-shot ulit at makasama ang team. Well, ang malamang na rason dito ay bago pa lang si Juan sa sistema. Ilang araw pa nga lang naman inaaral, no? Well, si RJ, Hinebra player, so pamilyar na pamilyar. And also, nung FIBA Asia Cup pa lang, kasama na rin siya sa Gilas pool. Kaya medyo maiintindihan mo rin kung bakit. Totoo rin naman, no? Nasayang si Juan. Magigets mo rin yung kabilang side sa mga fans. Elite na talent na kasi nandyan tas nakat. Siguro sa mga susunod na windows pa, no? Pag naging mas pamilyar na siya, doon baka mas tumaas na ang chance niya na mapili. Yun nga lang, mas mabibigat ng games yon. This window, 2 games lang against Guam. Kaya sana mag-experiment at bigyan na lang ng games yung mga new players para mag-gel sa team. Next 2 windows kontra Australia at New Zealand na yun. Hindi mo na afford gawin. I love Coach Tim Cone, pero yan lang talaga yung mga part na medyo tagilid sa kanya. Bukod sa short rotation niya, tinuturing din natin sobrang sagrado yung sistema na gamit. Kaya ngayon hindi na tayo nakapagpasok ng mga best talents natin available. Kung short term na goal o isang gahol tayong tournament, maintindihan mo pero 4-year plan to, may enough na time para matuto sila. We just need to trust the process, yung learning, adjustments, etc. etc. And now we had a chance na i-insert yung caliber ni Juan. Isa sa mga best young talents natin today pero wala. Kailan pa next niyang chance? 2026. Next year na nun, 2027 World Cup na. Sa second window din nun, malamang okay na sina Oftana at Soto. Si QMB, kakainin na siguro ang slot ni Malonzo. So saan pa natin ipapasok si Juan? Wala, sayang lang naman no, na hindi natin masubukan yung ganyang klaseng player. Can do a lot of things, can run the pick and roll, great na scorer at passer, additional na ISO threat, dami. Sa kabuuan, no, good pa rin naman tong roster na nabuo. 5 guards, 3 wings at 4 bigs. Yung RJ, hindi rin naman ako tutol. Personally, gusto ko rin talaga siyang makita sa Gilas. Exciting din panoorin na talent yan 5'10", 5'11 lang pero mahusay na scorer at passer. Ang spot lang siguro na hindi okay yung kay Japeth. Malamang sobrang saglit lang siya magagamit. Sa center position may Fajardo, QMB at doon na tayong pwede magpalitan. Lahat yan 6'10", so kung backup lang ang need, walang problema sa kanila. Sa 4 naman, malamang na options natin dyan. Tamayo, Brownlee, even si Edu sa tall lineup. Crowded na rin. We love Japeth, no? Pero parang sayang yung slot na nakaka-develop na sana tayo ng mga future nating players. Pero yes, weird na siguro if papasok pa sa slot niya si Juan. Magiging 6 na gwardiya na yon, kalahati na ng team. Yung slot ni RJ, yun talaga yung competition ni Juan. Yung kay Japeth, siguro si Malonzo na maybe mas sensible din sana na choice. Bangko na lang din yung role, ibigay mo na sa 29-year-old, wag sa 38. Ewan, di ko lang talaga makuha yung point, no? Dahil sa excess natin na bigs at yung timing din at chance sana nating mahasa yung mga young guns. Pero wala, decision pa rin naman nila yun after all. Comment lang natin to as Gilas fan. Sorry if mas critical din ako than usual sa video na ito. Honest na opinion lang. Still, full support tayo sa national team. Malakas pa rin tong squad natin. May height, quality guards, wings malakas din. Si QMB din, buti makapagsisimula na. Sana makita natin ang Twin Towers nila ni Edu. Preview yun para sa future. Si RJ din, ang tagal niya bago nagka-shot ulit sa national team. We'll see if ma-outperform niya this window yung ilang guards natin. Like sina Perez at Scotty. Yun lang naman. Good luck sa Gilas Pilipinas. Promote pa rin natin para makatulong tayo kahit konti. Bili na kayo ng tickets sa SM Tickets para sa home game natin against Guam. Sa December 1 yan sa Blue Eagle Gym.